Sa kabila ng effort ng Estados Unidos sa pangunguna ni Donald Trump na magkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay tila ba walang pakialam ang Russia at muli na namang umatake sa pamamagitan ng pagbomba sa isang syudad ng Ukraine habang nagdiriwang ng Palm Sunday ang mga residente roon na ikinasawi ng marami sa kanila, kasama na ang mga inosenteng bata at matatanda. Dahil dito ay nanawagan si Volodymyr Zelensky sa European Union at sa US na tila wala talagang balak si Putin na huminto sa gerang ito at kailangan na niya ang kanilang tulong sa lalong madaling panahon kundi mas marami pang buhay ang masasayang. Sa katunayan, ayon sa isang leader ng European Union, na ang ginawa ni Putin ay tahasang pambabastos sa hangarin ni Donald Trump at Zelensky na magkaroon ng wakas ang gerang ilang taon na rin ang itinagal. Ito na nga ba ang senyales na panahon na upang baguhin ng US ang kanilang paninindigan sa gera at suportahan na lang ang Ukraine laban sa Russia? Talaga bang sinadya ni Putin ang pagkataking ito bilang mensahe sa US na hindi niya nirerespeto ang mga plano ni Donald Trump? At ito na rin ba ang rason kung bakit dapat magalit si Trump sa Russia at lalong armasan ng Ukraine imbis na isulong ang ceasefire? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Noong Abril 13, 2025, bandang 10:15 ng umaga, isang malagim na insidente ang yumanig sa lungsod ng Sumy sa hilagang silangang bahagi ng Ukraine. Isang pag-atake ng Russian ballistic missile ang tumama sa gitna ng lungsod sa mismong araw ng Palm Sunday na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 34 katao at pagkasugat ng 117 iba pa. Ayon sa mga ulat, 2 ballistic missiles ang tumama sa mataong bahagi ng Sumy, kabilang sa tinamaan ay isang bus at isang mataong lugar sa gitna ng lungsod kung saan maraming mga sibilyan ang nakatira. Ang pag-atake ay naganap habang ang mga residente ay nagdiriwang umano ng Palm Sunday, isang mahalagang araw sa Christian calendar kung saan karamihan ng mga residente ng naturang lugar ay Kristiyano. Ang mga larawan at video mula sa lugar ng insidente ay nagpapakita ng mga nasusunog na sasakyan at mga nasugatang sibilyan sa kalsada. Sa kabuuan, 34 katao ang nasawi, kabilang ang mga bata, at 117 ang nasugatan, ngunit inaasahang dadami pa ang death toll sa mga darating na araw habang hinuhukay pa ng mga rescue team ang debris ng mga gumuhong gusali sa lungsod. Ang mga nasugatan ay dinala na sa iba't ibang ospital para sa agarang medikal na atensyon. Ang pag-atake ay nagdulot din ng malawakang pinsala sa mga gusali, sasakyan at iba pang infrastruktura sa naturang lungsod. Labis ang lumbay ng mayor ng syudad at mangyak-ngyak pa habang sinasabi sa isang interview na isang malaking trahedya ang sinapit ng kanyang komunidad sa gitna ng isa sanang masayang selebrasyon ng Palm Sunday kung saan ang mga pamilya ay nagsalo-salo, nagsimba at ang mga bata ay naglalaro pa sa labas. Patunay lamang umano ito na wala talagang puso si Putin at ito ang dahilan kung bakit hindi napapagod ang kanilang mga sundalo kahit dehado man sa numero at armas dahil sa mga gawaing ito na hindi makatao at makadiyos. Sa isang video na ipinamahagi ng Ukrainian military sa NBC News ay makikita ang sandali na tumama ang missile sa naturang syudad kung saan isang malaking nakakabulag na liwanag ang bumalot sa paligid dito at sinundan ng malakas na pagsabog at makakapal na usok. Matapos nito ay makikita na ang pagkakagulo ng mga sibilyan at pagkasunog ng ilang sasakyan sa kalsada at mga kabayan. Mariing kinundina ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang pag-atake at tinawag niyang isang terorismo at isang karumal-dumal ito na krimen. Hinimok niya ang international community lalo na ang EU at US na magkaisa upang labanan ang agresyon ng Russia at protektahan ang mga sibilyan sa Ukraine na ayon kay Zelensky ay tila wala talagang balak na itigil ng Russia ang gera sa kabila ng effort ni Donald Trump na magkaroon ng ceasefire ang dalawang panig. Ayon din sa Special Envoy ng US na nasa Ukraine na si Lieutenant General Keith Kellogg na ang pag-atake ng Russia sa mga sibilyan ay lagpas na sa linya ng pagiging disente at hindi na makatao. Talagang sagad umano hanggang buto ang kasamaan ng Russia sa ginawa nilang ito. At hindi niya alam ngayon kung magbabago ba ang posisyon ni Donald Trump at kung itutuloy pa ba nito ang usapin tungkol sa ceasefire o mas gugustuhin nitong suportahan muli ang Ukraine laban sa tila walang pakialam na leader ng Russia na si Vladimir Putin. Sa isang pahayag, tinawag ni Pangulong Donald Trump ang pag-atake bilang isang malaking pagkakamali. Gayunpaman ay hindi siya nagbigay ng mga detalyadong komento o plano ng aksyon ng Estados Unidos kaugnay ng insidente. Ang kanyang reaksyon ay nakatanggap ng kritisismo
mula sa ilang mga leader at tagamasid sa international community at sinabi nilang halatang panig si Trump sa Russia at sa kaibigan niyang si Vladimir Putin. Kaya naman ayon sa ibang European leader na ang pag-ataking ito ay hayagang pambabastos kay Trump at malaking sampal sa mukha ni Zelensky na kamakailan lang ay pumayag na sana sa mga kondisyon ng Russia upang matuloy lamang ang ceasefire. Noong April 14, 2025, sa isang pagpupulong ng mga ministro ng International Affairs ng European Union sa Luxembourg, mariing kinundina ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon sa kanya, ang mga aksyon ni Russian President Vladimir Putin ay isang tahasang paghamak at pambabastos sa mga diplomatikong pagsisikap ni US President Donald Trump na makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Ang pahayag ni Sikorski ay bunga ng pambobomba ng Russia sa kabila ng kasunduan ng Ukraine sa isang pansamantalang tigil putukan na iminungkahi ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Trump na makamit ang tigil putukan, patuloy na naglalatag si Putin ng mga kondisyon na nagpapahirap umano sa pag-usad ng negosasyon nitong mga nakalipas na linggo. Kabilang dito ang kahilingan na ang Ukraine ay hindi na dapat tumanggap ng tulong militar mula sa ibang bansa. Hindi dapat magsasagawa ng military training sa kanila na ang mga lugar na nasakop ng Russia sa loob ng Ukraine at hindi dapat sumali sa NATO. Ayon kay Sikorski, ang mga kondisyong ito ay hindi makatwiran at nagpapakita ng kawalan ng sinseridad ni Putin sa pagnanais ng tunay na kapayapaan. Sadyang nakapagtataka ang biglang pag-atake na ito ng Russia dahil noong Biyernes lamang, April 11, ay nagkita pa sa isang closed-door meeting sina Russian President Vladimir Putin at US Special Envoy Steve Witkoff sa St. Petersburg, Russia upang pag-usapan ang mga kondisyon ng ceasefire. Sa gitna ng mga pagdududa sa sinseridad ng Russia, mas lalong lumalakas ang suporta ng mga bansa sa EU sa pagbibigay ng karagdagang armas sa Ukraine. Sa isang pagpupulong sa Brussels, Belgium, nangako ang mga bansang miyembro ng EU ng mahigit $21 billion na tulong militar sa Ukraine, kabilang ang mga drone, radar system at iba pang kagamitan para sa depensa. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Europa na suportahan ang Ukraine sa gitna ng patuloy na agresyon ng Russia at tila paghina ng suporta mula sa US sa pangunguna ni Donald Trump. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 20% na ng kabuuang teritoryo ng Ukraine ang kontrolado ng Russia. Kabilang dito ang mga rehiyon ng Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhzhia, mga lugar na may mataas na halaga sa ekonomiya ng Ukraine at stratehikong posisyon para sa Russia. Ang mga rehiyong ito ay sagana sa likas na yaman tulad ng rare earth minerals at tahanan ng pinakamalaking nuclear power plant sa Europa. Ang yaman ng Ukraine sa natural minerals ay siya ring dahilan kung bakit gusto ni Trump na magkaroon ang US ng cut sa produksyon ng Ukraine sa mga mineral na ito at masiguradong US ang makikinabang sa mga end product mula rito. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na agresyon ni Vladimir Putin ay hindi lamang bunga ng mga layuning militar o ekonomiya, kundi isang malalim na paniniwala na ang Ukraine ay bahagi ng makasaysayang Rus Empire na dapat muling mapasailalim ng Moscow. Para kay Putin, ang pagkakaroon ng isang malayang Ukraine ay isang banta sa kanyang pananaw ng isang malakas na imperyong Ruso. Bukod dito, ang pagkontrol sa mga teritoryong ito ay nagbibigay sa Russia ng mas malawak na impluensya sa rehiyon, lalo na sa mga usaping enerhiya at seguridad. Ang mga lugar na kanilang mga nasakop ay may mahalagang papel sa ekonomiya ng Ukraine at sa seguridad ng Europa. Kaya isa ito sa mga kondisyon sa kanyang pagpayag umano ng isang ceasefire na ang mga lugar na ito ay tuluyan ng ipaubaya ng Ukraine sa kanila at magiging permanente ng bahagi ng Russia. Sa patuloy na agresyon ni Vladimir Putin laban sa Ukraine sa kabila ng mga isinasagawang usaping pangkapayapaan, lumalakas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor para sa mas matatag na tugon mula sa European Union at Estados Unidos. Habang sinisikap ng mga bansang ito na panatilihin ang diplomasya, maraming eksperto ang naniniwala na maaaring sa puntong ito ay kailangan na ang direktang paggamit ng militar dahil tila hindi umuubra ang diplomasya kay Putin. Panahon na di umano na ipakita ng US at EU ang tunay nilang lakas ayon pa sa ibang eksperto dahil malinaw na ang patuloy na pag-atake ng Russia sa mga sibilyan at stratehikong lokasyon sa Ukraine ay nagpapakita ng tahasang paglabag sa mga kasunduan at international na batas. Sa kabila ng mga diplomatikong paraan, tila hindi pa rin pinapansin ni Putin ang mga hakbang na ito at patuloy pa rin na inuuna ang kanyang layunin na kontrolin ng Ukraine. Pero sa kabilang banda, ayon sa mga kinatawan ng Russia sa isang forum sa Turkey, na ang Ukraine umano ang hindi sumusunod sa peace negotiation process dahil sa kabila ng napagkasunduan ng dalawang bansa ay patuloy pa rin itong tumatarget sa mga sundalo nila at kampo ng Russia sa Kursk region nitong mga nakaraang 3 linggo.
Subalit hindi umano ito totoo, sabi ng kinatawan ng Ukraine, dahil pansamantala talaga silang tumigil, bagkus ay ang Russia ang hindi nagpahinga sa kakatarget sa kanila. Sa katunayan, ayon sa kanilang record ay umabot na sa 70 missiles, 2,200 drones at 6,000 guided aerial bombs ang pinakawalan ng Ukraine simula Marso nitong taon matapos itong pumirma sa isang temporary na tigil putukan. Patunay lamang umano na sadyang hindi mapagkakatiwalaan ng Russia. Kaya ayon sa mga eksperto ay nararapat na talagang umaksyon ang US at EU dahil sa mga susunod na mahalagang rason. Una ay ang pagprotekta sa mga inosenteng buhay sa Ukraine. Sa mga lugar tulad ng Sumy, Donetsk at Kharkiv, libu-libong sibilyan na ang patuloy na naapektuhan ng karahasan. Ang kawalan ng agarang tugon ay magdudulot lamang ng mas marami pang biktima. Pangalawa ay ang pagpapakita ng kalakasan ng Western countries. Kung hindi gagamit ng puwersa ang EU at US, maaaring magmukhang mahina ang mga ito sa mata ng mundo. Ito rin ay maaaring mag-udyok pa sa ibang mga bansa na magkaroon ng agresibong aksyon laban sa mas mahihinang estado o bansa sa ibang panig ng mundo. At upang maipakita ang kanilang lakas, ito ang mga sinasuggest na paraan ng mga eksperto na maaaring gawin muli ng US at EU upang ipakita sa Russia na seryoso talaga sila sa kanilang intensyon. Una ay ang pagdeklara ng no-fly zone sa buong Ukraine. Maaaring ipatupad ng NATO at mga kaalyado nitong bansa ang isang no-fly zone sa ibabaw ng Ukraine upang pigilan ang mga airstrike ng Russia. Ito ay magbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at stratehikong pasilidad. Pangalawa ay ang palakasin muli ang cyber warfare. Bukod sa tradisyonal na militar, maaaring gumamit ng cyber attacks ang EU at US upang pahinain ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng operasyon. Pangatlo ay ang pagharang sa enerhiya ng Russia. Ang military blockade sa mga export na enerhiya ng Russia tulad ng langis at gas ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang ekonomiya. Kaya isinasuggest ng mga eksperto na muling palakasin ng NATO at US ang pagharang sa mga ito. At ang huli ay ang pinakadelikadong paraan na maaaring magresulta sa isang malakihang gera. At ito ay walang iba kundi ang pagpapadala ng US at EU ng tropa sa loob ng Ukraine. Subalit ito ay paniguradong magiging mitsa ng mas malawakang gera na posibleng maging world war pa. Kaya iniiwasan itong gawin ng US at EU. At ito ay talagang huling option na. Suma total, ang patuloy na pambobomba ng Russia sa Ukraine sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap ay nagpapakita ng malaking hamon sa pag-abot ng kapayapaan sa rehiyon. Habang patuloy ang mga pagsisikap ni Trump na makamit ang tigil putukan, ang mga aksyon ni Putin ay nagpapakita ng kawalan ng sinseridad sa negosasyon. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa Europa at ng buong international community sa pagsuporta sa Ukraine at sa pagtuligsa sa mga agresibong hakbang ng Russia na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Marami sa mga leader ng European Union ang kumbinsido na talagang wala ng pag-asa ang diplomasya sa pakikipagnegosasyon kay Putin at tanging pag-aarmas lamang sa Ukraine ang ultimate solution. Ang ginawang pag-atake sa lungsod ng Sumy ay isa na namang paaalala ng patuloy na panganib at karahasan na kinakaharap araw-araw ng mga sibilyan sa Ukraine. Habang patuloy ang mga pag-uusap at negosasyon na pinangungunahan ng US, ang mga ganitong insidente ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas agarang aksyon upang maprotektahan ang mga inosenteng buhay at maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Bilang bahagi ng kanyang layunin na wakasan ang digmaan sa pamamagitan ng diplomasya, isinusulong ni Pangulong Donald Trump ang mga negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine noong Pebrero 2025. Inanunsyo niya ang ikalawang yugto ng mga pag-uusap sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan tinalakay ang posibilidad ng isang 30 araw na tigil putukan at ang pagbabalik ng mga embahada ng Washington sa Moscow. Gayunpaman, hindi nasangkot ang Ukraine sa mga unang pag-uusap na nagdulot ng pagkabahala sa mga kaalyado ng Europa. Bilang tugon, iminungkahi ni President Zelensky ang isang phased peace plan na kinabibilangan ng pagpapalaya sa mga bilanggong Ukrainian, tigil putukan sa himpapawid at dagat, at isang kasunduan sa mga rare earth minerals kapalit ng tulong ng rekonstruksyon ng kanilang bansa. Sa kabila ng mga pagsisikap, maraming hamon ang kinakaharap ng proseso ng kapayapaan. Dahil sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang magtitiwala sa isang bansa at pinuno na patuloy na nambobomba habang nagsasabing peace tayo? Kaya habang duda ang isa't isa sa kanilang mga leader, ay talagang walang makakamta na katapusan itong Russia-Ukraine war sa ngayon. Sa kabila ng mga pagsisikap ng international community at sa effort ni President Trump, tanging panahon lang ang makakapagsabi kung kailan ito magwawakas. Sa isang mabuting usapan ba o sa isang matinding all-out war hanggang sa matira ang matibay. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata sa bakbakan ng Russia at Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.